Chacha. Mga kapatid, nasa ating po StreamYard ngayon para po naman kunan po ng pahayag at panig ang dati pong DICT Secretary, alright, na si retired General Eliseo Rio. Dito nga po mga kapatid sa usapin po ng pagtugon, kung ano ang kanilang magiging tugon dito po sa binabanggit ngayon ng COMELEC, particularly po ni Chairman George Garcia, dahil po sa petisyon na inihain kontra sa Smartmatic para po sa kanila pong diskwalifikasyon sa nangyayari nga pong bidding para po sa automation po ng ating halalan. Ito pong COMELEC ay nagbukas ng ideya si Chairman na magkaroon daw po ng pagbubukas ng mga ballot box at ika po ni Chairman George Garcia, yung pong ginamit na mga balota nito pong May 9 last year na election, ay buksan to settle once and for all yung aligasyon na nagkaroon po ng dayaan sa transmittal po ng resulta ng halalan. Ito rin po'y bilang tugon daw dito nga po sa mga sinasabi pong question ng grupo ni retired General Eliseo Rio. Magandang umaga po, General Sir. Ay, Ted, DJ Chacha, magandang umaga sa inyo at salamat ulit sa pag-imbita sa akin sa programa nyo. Opo, thank you for your time again. Ano po ang inyong reaksyon dito na ang sabi niya, ito raw po yung win-win solution, so to settle this once and for all, I will propose to the Commission and Bank a summary procedure para daw po magkaroon na ho ng comparison yung actual na pag-check sa mga balota at yung na-transmit na mga informasyon vis-a-vis your claim na nagkaroon po ng dayaan. Well, actually, we welcome that proposal, or that suggestion, and we appreciate it. We appreciate it very much, Talagang nagpapasalamat kami sa initiative ni Chairman, COMELEC Chairman George Garcia, Pero ang aming sinasabi, that will take time, effort, and money, Ang laking perang involved dyan. At may madaling solusyon na kami inimungkahin noon pa, Yun, bakit hindi na lang ipakita yung transmission logs at i-compare natin sa reception logs. Yung mga logs na yan ay nasa COMELEC na, Ang Smartmatic ang nagbigay ng mga logs na yan. It is part of the deliverables ng kontrata ng Smartmatic at COMELEC na ibigay ng mga transmission logs ng telcos. Bakit hindi na lang yun ang ipakita? Lalo na yung 192.168.0.2, Dahil nagpakita ng COMELEC sa website nila just September 18, nandoon ang mga part D, telco logs, pero bakit Globe and Smart lang? Kung suriin mo yung telco logs na yon, walang-wala doon yung kini-question namin na 20,300 na BCM na gumamit ng IP address na 192.168.0.2. Bakit tinatago ito? And instead of doon mag-concentrate na hindi kailangan ng pera, hindi kailangan ng time, hindi kailangan ng effort, ba't hindi yun ang ipakita sa publiko? So yun ang aming parang delaying tactics sa perception namin ito, Mahal na, it will involve so much money from the government. For what? Ito na nga, Pakita lang yung transmission log and then compare natin. Kasi yung questionable talaga yung mabilis na tanggap ng transparent server nung first hour. Pakita lang natin kung talagang mayroong VCM transmission na dumaan sa mga telcos nung first hour. Pag tumugma yun, tapos na. Diba? Opo,
papaligay ko dapat nga natin tanungin dito naman sa sinasabi nyo si Chairman Garcia, bakit nga naman kasi ito actually ay ideya pa lang naman ni Chairman, hindi ba? Yes, Kinakailangan pang aprobahan ito ng commission, and then at ang magandang tanong nga po ninyo, sino gagasta dyan? Kasi pag binuksan mo lahat yan ay may mga cost yan, General. Well, COMELEC daw ang gagasta, pero siguro magko-contribute din ang Smartmatic, no? Pero hindi natin, lang yun, kuro-kuro ko lang yun. Pero bakit pa tayo, hindi lang yung gasta, Ted, no? Yung time. Kasi hinahabol natin na ma-disqualify or at least malaman kung pwedeng i-disqualify yung Smartmatic before the bidding, no? Nagmamadali sila sa bidding. So, bakit pa tayo mag-i-spend ng time, effort, and money for that procedure when yun lang, ipakita lang yung transmission lag ng telcos, no? Dahil yung pinakita nilang transmission lag sa kanilang website is only for Globe and Smart, at walang-wala doon yung kini-question namin 20,300 na 192.168.0.2 na mostly, no, alam mo, Ted, 99% ng mga presinto sa Metro Manila, sa National Capital Region, 99% came from that IP address. Opo. In the whole National Capital Region, no? 95% sa province of Cavite. So yun lang, pakita lang nila na itong BCM na nagamit ng IP address na yan, pakita nila yung transmission logs niyan at i-compare natin sa na-receive. Diba? Simple. General,